Maayong buntag pag-usab mga kaigsunan ining adlaw ta magatuon sa mga pulong sa Dios nga makadasig kanato o makatabang kanato nga motubo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Diha sa Lucas 18 bersikulo 18 hangtod 27 makaplagan nato ang usa ka sugilanon sa usa ka dato nga magdudumala. And we will find out that Jesus had positive answer to every negative problem. Nasayod pa nga kita nagatubang og mga talagsaong problema labi na karon. Usa ni siya kakahimtang nga wala nato damha nga moabot sa atong kinabuhi. Apan ining mga adlaw tugutan nato nga mga pulong sa Dios magadasig sa matag usa kanato. In verse 27, Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God." This word was Jesus' response to the questions of the rich young ruler, saying, "Then who can be saved?" Most of us have not yet come to the point that it's like going through an eye of the needle situation. But if we are in that kind of situation, still He can help us out or get us through. And He is also telling him that man without God, all his good or best efforts is useless. Someone has said, God without man is still God, but man without God is nothing or useless. Si Chuck Swindoll, naminaw siya og usa ka advice from a wise friend one day that greatly affected his outlook on life. The friend said, if you know how to do things, you will usually find work. But if you can explain to people why things work, you will probably end up leading people. Ingon siyang higala, kung ikaw nasayod sa pagbuhat sa mga butang, kasagaran, makakaplag ka og trabaho. Apan kung makahimo ka sa pagpasabot sa mga katauhan, nganong nagapamuhat ang maong butang o why things work, ikaw mahimong musangko diha sa pagdumala sa mga tao. Dalaygon ng Diyos. Nagingon ng Salmo 103 versikulo 2, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Usahay ang pagkamalimtanon, mudugang sa diha nga mataas po ang atong edad. It's really common to us all. Even children have lapses of memories and excuse themselves by saying, "I forgot." Ingon sila usahay nga pasensya na, kalimot manggug ko. But there's one kind of forgetfulness that is inexcusable, nga dili pwede bisag unsa man ang imong edad. Mao ang pagkalimot sa pagpasalamat ngadto sa Dios. The psalmist David was determined not to fail the Lord in this way, so he exhorted his soul. Siya mismo nagdasig sa iyang kaugalingong kalag. In Psalm 103 verse 2, "Forget not all His benefits." Busa diya sa pagpangalagad sa Ginoo naagayon nga benepisyo. Ang uban moingon sa may mo makuha mga lagad ka sa Ginoo so tiyan ta kaiso. There are lots of benefits sa pag-alagad diha sa Ginoo. David didn't keep his thanksgiving to God a secret. Wa niya taguhi ang iyang pagpasalamat nga to sa Ginoo. In Psalm 34 verse 2 he wrote, "Humble shall hear of it and be glad." Ang pangutana, who were the humble? Kinsa man kining mga mapayinupsanon? They were those who, like David, were going through tough times. Mao ni sila ang pareha kang David nga ni latas og mga lisod kaayo nga mga panahon. Why would they be glad to hear his praises? Because their own faith was strengthened when he testified about God's help for him in times of fear. Sila na pamatuod nga ang Dios nagtapang kanila sa panahon o mga takna nga ilang gikahadlukan. Makaplagan nato kini sa verse 4. In verse 6, it talks about the trouble. In verse 10, he talks about the need. In verse 18, he talks about sorrow. In verse 19, he talks about affliction. These are the situations of David that had gone through. Apan luyon niya anang tanan, siya misalig ngadto sa Dios ug nakahimo siya sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Ang pangutana, when was the last time you openly and ashamedly praise God for helping you in your difficult times? Kanus abang ulahi nga wa gyud ta naulaw sa dayag nagpasalamat ta nagdaig ta sa Ginoo tungod ti gitabangan ka sa Ginoo. Someone has said, if Christians praise God more, the world would doubt Him less. Kung daghan pagid
ang mo dahil kung ta kaniya, labi na sa mga Kristohanon, ang pagduwa-duwa sa kalibutan, kumusamot o kagamay. Not only it is appropriate, dili lamang nga tungod kay kinahanglan kayo ang ayang gayod, apan gikinahanglan that we should be expressible of gratitude for all His benefits. Dili unta ta mahimong mapugnan apan mapadaygon sa pagka mapasalamaton ngadto kaniya sa tanang mga kaayong butang ayang ibuhat. Because our example will also encourage others to move from doubt to faith as we praise Him. Kini makadasig ngadto sa uban nga gikan sa pagkamaduduhaon ngadto sa pagkamasalikon o pagkamatuon tungod kay ikaw nagdahig kaniya. Another person said, "Thank the Lord when trouble comes. His love and grace expressing grateful praise will strengthen faith, turn trials into blessing." Salamatan nato ang Ginoo sa panahon sa mga kasamok o madayigon kaniya, makapalig-on sa pagtuo, makabalhin sa pagsulay o kalisdanan ngadto sa panalangin. An attitude of gratitude can make your life a beatitude, meaning a supreme blessedness. Grabing makapanalangin o gipanalanginan ang imong kinabuhi sa diha nga ikaw mapasalamaton bisan pa sa unsa man nga kahimtang nato sa kinabuhi. So many times we just allow things to happen to us without understanding how the Lord Jesus wants us to learn lessons through our circumstances. Daghang mga panahon nga ato lamang gituputan ng mga pangitabo sa atong kinabuhi nga wala nato sabta sa unsang paagi nga atong ginuobot niya makakaton kitas og mga pagtulunan o leksyon gikan sa maong mga pangitabo sa atong kinabuhi. When we realize our life lessons, we can see that the Lord is taking us through valleys of difficulties to specific reasons or for specific reasons. Kung ato lang tayong masabtan nga ang mga leksyon sa kinabuhi, makita natong ang Ginoo, nagadala ka nato latas sa maong mga walog sa mga kalisdanan ngadto sa iyahang tino o klaro nga katuyuan. And the following examples, mao ang mga klase nga tubag ni Jesus that He offers to us when we are going through trials. When you say it is impossible, Jesus says, in Luke 18:27 and in Mark 9:23, what is impossible with men is possible with God. That's His answer. All things are possible for him who believes. Praise God. Mga kung naatay masulti sa atong kahimtang nga makaingon kita imposible, mao ni ang tubag na Jesus. Kung sa imposible sa tao, posible sa Dios, ang tanan mahimong posible ngadto sa magatuo kaniya. Dalay ko ng Ginoo. And many times the greatest sermons that we can hear someone preach will not preach in the pulpits, but from the sickbeds. When someone encouraged the person, the enabling power of God to heal and deliver people, even and brink of death. Ang mga mensahe o sahay nga madungog nato nga grabe ka gamhanan nga masulti nato. Kalagsaon, dili usahay na sangyaw di sa mga pulpito, apan dito na sangyaw o ginadasig sa panahon nga naang usa sa daanan nga nagbalatian. The deepest truths of God's Word were often been taught by those humble souls who have gone through the seminary of afflictions, hardships, and testings. Usahay ang mga ladlong nga kamatuoran sa mga pulong sa Dios, ginatudlo, ginawali sa mga kasing-kasing nga mapainobsanon. Ilabi na gatong mga katawhan nga nakaagi sa seminaryo sa mga kasakit, mga paglutos, mga kalisdanan, o mga nasulayan sa ilang kinabuhi. And the most cheerful people that we can also meet, with few exceptions, have been those who had the less sunshine and the most pain and suffering in their lives. Usahay kadto pang nakaagi og grabe nga kasakit o mga pag-antos kalisdanan sa kinabuhi, mao'y pinakamalipayon usab nga mga tao nga atong mahibalag sa atong kinabuhi. And even the most grateful people that we can know were not those who had traveled a pathway of roses all their lives, but those who were confined to their homes, some to their beds, and had learned to fully depend on God. Katong mga pasalamaton ng mga tao, nga usahay atong mahibalag,
Dili kadtong naglawig nga ayahay ang ilang kahimtang sa ilang kinabuhi sa tanang panahon silang kinabuhi. Apan kadto usahay mga tao nga dili gani makagawa silang panimalay o naara sa ilang mga higdaanan o nakakat-on sa pagsalig ug himpit ngadto sa Dios. The men and women who are the most cheerful and the most grateful for the blessings of the Almighty God are often those who have gone through the greatest trials. Usahay ang pinakamalipayon o mapasalamaton ngadto sa mga panalangin sa atong gamhanan nga Dios kadtong mga tao nga nakalatas o dagkong mga pagsulay sa ilang kinabuhi. The Bible tells us that if we respond properly to the trials of life, we will develop patience and godly maturity. Ang Biblia nagadasig ka nato sa diha nga mobalos kita og maayong pag-atubang sa mga pagsulay, kini makamulda ka nato og pailog og Dios mong pagkahantong. Romans 8:5-3-5. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our lives and to our hearts through the Holy Spirit who was given to us. James 1:3-4. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Praise God. We must keep in mind that our present sufferings are but for a moment. Atong hinumduman niya kining atong pag-antos. Dili ni ang tudhangtod. And that they are being used by God for eternal good. Na ay mga maayong katuyuan ini nga anong ginatugutan kini sa Dios. Una, naisgutan na nato nga kini nagamulda sa atong kinaiya nga mahimong susama sa iyang anak. 2 Corinthians 4:17-18. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18, so we fixed our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Unsa man kining butang nga wala na to nakita ang umaabot. Unsay mahimong resulta niini, unsay mahimong bunga niini. Pero nagalantaw kita nga to sa unahan, nga human malatas nato ni atong kalisdanan, there will be glory. Eternal glory that far outweighs them all, nga mulabaw pa ngadto sa mga pag-antos o kalisdanan nga atong naagian. Dili pa nato makita karon, pero nagatutok kita o nagapunting sa atong mga mata niini ngadto sa una. Busa ang pagdasig ka nato, take heart, musalig ta, di ta magkaluya, because someday you too will realize that it was worth it all. Nga makaplagan nato unya sa nakahariang mga adlaw, kung man nga malatas nato kini, ang tanhanday natong pag-antos, nahimong mapuslano. Dalaygo ng Dios. 1 Peter chapter 1 verse 7, this have come so that the proven genuineness of your faith, kini niabot aron mapamatud-an ang pagkatinuod o pagkamatinud-anon sa inyong pagtuo, of greater worth than of gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Kining mga kalisdanan nga atong nagian, magapamatuod sa katinuod sa atong pagtuo, nga mas bililhon pa kaysa bulawan nga mawala ra. Nga bisan pa kini ginasulay pinaagi sa kalayo o ginaputli pinaagi sa kalayo, magabunga kini o resulta kini sa mga pagdaig, himaya o pagpasidungog sa diha nga si Kristo mapadayag. Kalaygo ng Diyos. Someone has said, it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face all sorrow will erase, so bravely run the race till we see Christ. Praise the Lord. Makita nato ang pagabililhon nini sa diha nga makita nato si Jesus, ang mapagsulay sa kinabuhi gamay ra kumpara sa atong paglantaw ni Kristo. Sa lang kapag siplat sa iyang bililhong nawong ang atong mga kagulanan mapapas
o kita makabatun o kaisog sa pagdagan hangtod makita nato si Jesus, dalaygo ng Diyos. Ikaduha, when we say I'm too tired, Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Matthew 11:28-29. Panahon mo ingon kang nagikapoy naman ko ni ani akong kinabuhi. Nagaingon si Jesus, "Mudtuo lamang ikaw kanako. Itugyan ang imong mga kabalaka, kay siya maghatag kanimo kapahulayan." Dalay ko ng Ginoo. Busa nining kabuntagon mga kaigsunan. Mo kini mapipila kapag dasig sa pulong sa Dios ug ato kini ipadayon sa sunod nga matak na. Ako ikaw nga dasigon sa pagpanugyan ngadto kaniya sa imong kabukaton. Kay nagasaad siya o kapahulayan. Mao kini ang mga pipila katubag ni Jesus sa pipila ka mga kahimtang sa atong kinabuhi. Apan dili kita maganusara sa paglatas nining mga kalisdanan karon. Kinagsaad siya, ako magkauban kaninyo. Dalay ko ng Diyos. Ang mga tubag ni Jesus sa matag problema, Jesus positive answer for every problem. O nahisgutan nato ang pipila ka mga pangutana sa atong kinabuhi nga gitubag bisan pa sa atong Ginoo mga kaigsunan. But when we say it is impossible, malingon ang pulong sa Dios, what is impossible with man is possible with God. All things are possible for him who believes. Ang ikaduha nga atong gihisgutan makaigsunan, when you say, "I am tired," Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Another Christian, nga pwede nimo masuti, tingali mo ingon ka, "Nobody really cares about me." Jesus says, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. By this will all men know that you are my disciples, because you have loved one another. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins," according to 1 John 4:10. When we say, "I can't figure things out since I am confused," tingali mo ingon kita nga, saon man ako ni nga nalibog man ko, Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." Dalay ko ng Diyos. Siya ang dalan, siya ang kamatuuran, o siya ang kinabuhi. Jesus also says, "Trust in the Lord with all your heart, and lay not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge God, and He will direct your path." Labi na karon sa atong mga panahon, we really need to trust the Lord. We do not know what will happen sa pila ka mga adlaw, bulan gikan karon. Sa atong kahimtang, ang uban ka nato naglisod nagbayad sa mga bayronon, sa atong mga loans, sa atong mga sakyanan nga giulug-ulugan, kay ang atong mga negosyo na undang, ang uban na sarado pa, ang uban na naama nagsugod perting hinaya sa income. But sa mga panahon ngayon ani, ang ato lang yung mabuhat mga kaigsunan is to trust in the Lord, because we are all in the same page. Wala tanagin sara igsoon. Sana sa sabutan nga kinahanglan atong sabton. When we say, "I'm not able to carry this heavy burden," tingali mo ingon ka nga bukat man kay na akong ginapasan, dili ko makahimo sa pagpasan niini. Ang tubag ni Jesus alang kanimo, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your soul." Makakaplag kag kapahulayan sa imong kalag. Matthew 11:28. And in Psalm 55 verse 22, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you." Kung ato bitaw itugyan ang atong madalanon diya sa Ginoo, siya magahatag kanato og sustenance. Tabangan ta sa Ginoo nga makalahutay ta. Labi na karon nga nagkinahanglan gyud tag sustenance, nagkinahanglan tag tabang, nagkinahanglan ta og supply, na kinahanglan ta og kwarta, na kinahanglan tag pagkaon, na kinahanglan ta og mga vitamins. Labi na karon nga limited ang atong mga movement, di kay ta ka-exercise.
And saad sa Dios in Psalm 55 verse 22, He will never let the righteous fall. Dili pa natutat na digud ta mahulog sa yuta. Dili po ta mapukan mga igsoon. Dili pa katapusan sa atong kinabuhi. Ang gikinahanglan lang nga musalig kita ngadto sa Ginoo. Manugyan kita ngadto sa Ginoo sa atong mga dalanon. Ipiyal nato sa Dios ang atong mga kabugaton kay siya nagakahangawa kanato. Nagaingon ang Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Dalaygon ng Dios. Kung ikaw wala pa nangalaga diya sa Ginoo na kinabuhi gyapon ikaw sa papaasala, bisan patingali ang imong klase sa pagkinabuhi, maingon ka nga usa ka mga matarong nga mga butang, usa ka Dios nun. So kung wala kay relasyon sa Ginoo, kanang tanway kapuslanan. Busa hagiton ko ikaw nga kung wala pa kay relasyon diya sa Ginoo, panahon karon nga ikaw mosugod og pagkabaton og relasyon pinagi sa pagtuo ngadto kaniya o pagdawat kang Jesus nga imong Ginoo og manluluwas. Kaya nagaingon siya, but He hears the prayers of the righteous. Dili righteous ilang kaugalingon, kung dili napakmatarong pinaagi ni Kristo. May usa ka quotes writer, ang ngalan og Wadi Spoelstra, o iyang asawa nga si Jane. Sila mga nag-edad og 80 ngadto sa 89. Dalay ko ng Ginoo kung makaabot pa ta sa ana nga edad. Kini sila nag-demonstrate sa matag adlaw the importance of a life of faith in Jesus Christ. Si Jane nag-suffered from congestive heart failure for about 3 years, and after she had a medical checkup, her doctor announced, "Your heart is good and your lungs are clear." It seems that both are in the process of healing. When Wadi responded with, "Praise the Lord," the physician replied, "That's it. You two have positive attitudes. Kamong duha na ay positibo nga mga kinaiya. Kay sa diha nga ningon doktor, maayo man ang imong kasing-kasing, maayo man ang imong baga. Both are in the process of healing. Nasa proseso sa pagkaayo o sa ilang pagkadungog niini, ningon sila, "Praise the Lord." O ningon ang mananambal, mao ni hinungdan. That's it. Tungod kay kamo na ay mga positibo nga kinaiya. You believe in answered prayer. As I've said before, prayer is a big part of medical care. Dako yung kabahin diya sa mga pag-atiman, pinaagi sa siyensya o medical. It's exciting to hear a doctor acknowledging the connection between prayer and patient's care. It's not a new idea though. Studies have shown that prayer can accelerate the healing process, whether it's the patient or others who do the praying. Kanang pasyente man o naay nag-ampo ngadto kanila. But we don't really need studies to prove that prayer works. Tungod kay God's Word tells us it does. Hindi kinahanglan og mga study, pagmatuod nga prayer works. Apan ang pulong sa Dios nagapamatuod niini. Mga punta na, have you spent time talking to the Lord? Ang punta na, have you spent time talking to the Lord about your trials? He knows how to meet our needs, whether through His direct intervention. Sama sa gingon sa Psalm 34 verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them and delivers them from all their troubles. Ang mga matarong nitawag ng Ginoo, ang Dios nagpatalingog kanila og siya nagpaygawas kanila sa tanan. Maning saad sa Ginoo, tanan nga mga kasamok, or through the comfort of His presence. Sumala sa bersikulo 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in the spirit. Katong nadugmok ang ilang mga espiritu, ubos ang ilang panimati, naas kagulanan. Therefore, brothers and sisters, trust Him today with all your heart. Saligi ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. May nagsulat that prayer brings us peace and gives us power to walk the Christian way. Prayer links us with the living God. Therefore, we need to pray. Daily prayers are the best remedy for daily cares. Praise God. Mga kadaadlaw akong gina-encourage sa matagusa nga magatuon kita sa pulong sa Ginoo
tugutan nato nga ang pulong sa Dios, makiksulti ka nato, magadasig ka nato to build up our faith and trust nga to sa Ginoo and to pray. Because prayer brings us peace and gives us power to walk the Christian way. And it links us with the living God. Therefore, we must pray. Ug sumatag adlaw nga pag-ampo are the best remedy for daily cares. I don't know what care, what problem, what concern you are facing right now. Pero usa lang kabutang nga atong buhaton. Salig rin sa Ginoo. Kasi kung saan na ito guna-una, wa na tayo mabuhat, wa na tayo mahimo, tanan na lang atong giuna-una nga pamaagi. Pero sa atong pagbalansi, tunhay ka, makalusot ka kita niin, panay usa nga makatabang ka nato. Nga was in the past, He is in the present, and He was in the future. Na siya dito da. He is the beginning and the end, the Alpha and Omega. Sa diha nga mag-ingon kita, that the pressures from the world, the flesh, and the devil are too strong for me. Ang tubag ni Jesus sa John 16:33, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Nadaog na ko ang kalibutan. It is the reality of life in this world. While we are still in this age, there will be tribulation until Christ fully reigns as King. The world system, the lust, the devil connive to destroy us. But cheer up. Jesus has overcome and we will also overcome. Amen. Therefore, ang tubag ni ini sa 1 John 2:15-16, aron nga dili kita madaog sa kalibutan, sa pamaagi ni ini, o kailigdo ni ini, love not the world, or the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life are not from the Father, but are from the world. Instead, na magpadala kita sa kalibutan o maghigugma niini, nagingon ang pulong sa Dios, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, strength, and mind, and your neighbor as yourself, and you will have the empowerment to overcome anything or anyone. To God be the glory. Busa kung dili nato igugmao ng kalibutan, inay igugmao nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong kusog hunahuna, ug atong ipadayag kini nga gugma ngadto sa atong isig katao, makahimo kita sa pagdawat ug pagahom gikan sa Dios to overcome anything or anyone. If we love God, we will love to read His Word. Usa na siya katimailhan nga naigugma ta sa Ginoo, ganahan ta naigugma ta pagbasa sa iyang pulong. We will love to pray. Naigugma usab kita sa pag-ampo. We will love to hear and listen to His teachings. Ganahan ta makadungog ganita o naay madugan nato nga mga pagtudlo through YouTube or Facebook. Ganahan gyud ta maminaw. We will love to praise and worship. Inay nga mga music nga mapanawan nato, mga makagubot sa hunang-una, usahay na nagapaluyo nga mga sugyot nga dili maayo, inay nga madugang atong gugma nga to sa Ginoo, mao ni ang magadaldal kanato aron ta nga mapalayo sa atong paggugma nga to sa Dios. If we love God, we will love also to fellowship with the brethren. Ganahan sad ta. Sa karon dili pa natingal na to mabuhat kini, but we can fellowship with the Word. Samtang ikaw na paminaw karon o ang uban usab naminaw niini, nagalantaw nini nga sibya, we are having that fellowship. Apan ay usa ka fellowship usab nga mabuhat nato, matag-usa ka nato magkitaay. Aron sa panaghiusa o diha sa panaghiusa, magadahig kita ngadto sa Dios. Magasimba kita ngadto kaniya. Usa ka na nga atong ipaabot tungod kay karon inadili pa man mga kaigsunan. Tingali makaingon kita, I am not able to solve this problem. Of course, we can't. Dili na to kaya. Bisag unsao na itong balabalan si mga igsoon, maglisod kita. But Jesus says, Philippians 4:13, you can do everything God asked you to do with the help of Christ
who gives you the strength and power. Praise the Lord. Sa diha nga mga tagtabang diha kang Kristo, He will give us the strength. He will give us the power that will enable us to do everything that God asked us to do. Unsay ginahangyo si Ginoo, unsay mga butang nga ginasulti niya siyang pulong nga ngaya natong buhaton, makaya natong buhaton. Only through Christ we can. Pinanggalang gigang Kristo makaya nato. He will give us grace. His Spirit will guide us, and His Word that will teach us. Naging pagani ang Psalm 119:105, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Iyahanta, sugan sa Dios, pinagi siyang pulong atong dalan. Magalakaw kita sa mga pinadaygan. Aron nga dili ta magalakaw sa kangit-ngitan o sa pagkawalay kahibalo, pagkawalay pinadayag. Mag-ingon ang 2 Corinthians 3, verse 5 and 6, Not that you are adequate, ego o makahimo, to consider sa pagsabot o sa pagkabot anything as coming from yourself, but your adequacy is from God. Ikan sa Dios ang atong kahimuan, pagsabot, pagkabot, pagkaigo, dili gikan sa unsa man nga butang. Therefore, we should always acknowledge Christ's sufficiency and adequacy. John 15:5, without Christ, ye can do nothing. Ingon ni Jesus, apart from me, ye can do nothing. Huwag kita mahimo igsuon. Limitado ta. Tumiagi tingalin ng kaya na ko tanan. Pero karon, God sometimes allow us to be in the point of our lives that we will be cornered so that we will put our trust in Him. And in that point of life, kabalugit nga siya lang yun ang makatabang ka na. Therefore, when we say, I do not have sufficient strength, resources, or wisdom to handle this problem. Yes, tinuod na labi na kang panahon. We don't have this sufficiency. But Jesus said, 2 Corinthians 12:9-10, My grace is sufficient for you. My power is perfected in your weakness. Sa diha bitaw nga kaya pa nato, di kita mo mambaling sa Ginoo. Pero kung wala tayo mahimo, Lord, tabangi ko. Diha ang gahom sa Dios makita nato makapamuhat. Because we are putting aside ourselves, ang atong kahimuan, and we are welcoming the power and the enabling power of God sa atong kinabuhi. And that is His grace. Kaya nag-ingon pa siya, for my power shows up best in weak people. Ang iyang gahom mapakita lang sa panahon ng muluyan na ta. Wa tay mahimo. So if we consider ourselves that we are weak, not trying to do something, showing kaya na ko ni. Ito yung takaigsoon. Dili na ito makaya, wala ang Ginoo. For when we are weak, ingon sa pulong sa Ginoo, then I am strong. Sa diha nga kita maluya, diha may mong kusgan ng Dios. God can act in our behalf. Ngayon pa siya, the less you have, the more you depend on me. Sa diha nga, wa kay mahimo, diha dugang kang musalig. Nung himo na lang nato panaadlaw sa itong kinabuhi nga, Lord, wa ko'y mahimo nining adlaw. Kung naaman, it is not because of me, but because of you and through you na nagapamuhat nga ni kanato. Na nagapamuhat nga ni kanato. His grace is His enabling power that will work in and through us. Praise the Lord. When we say, I cannot forgive that person, nagsuon karon nga panahon, dili na panahon sa pagdumot. Kung naamay mga tao nga nakasala nga ni kanato, naa sila nabuhat yung limayo nga ni kanato, it's time to forgive. We don't know, maybe this is the end of age. Ang balik ang atong Ginoo o mga tubang takaniya sa paghukom. Then if we cannot forgive, the Bible says God cannot forgive us as well. Nagaingon siya sa Matthew 18:35, Jesus says, unless you forgive your brother from your heart, neither will I forgive you. Forgive us our trespasses. That's the prayer that Jesus taught His disciples. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So we must learn to forgive, because if we cannot, then you cannot expect God's forgiveness. And when we say, I cannot manage with what I have, di na ko kayang dumalahan ang unsay ako na batunan.
Ingon ni Jesus, Matthew 6:33 and 34, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Its day has enough troubles of its own." Sa makarong adlaw, natay mga challenges karong adlaw, and we were able to overcome by God's help. Ayaw sa kabalaki ang ugma. Kaya ang ugma ipanugyan nga to sa Ginoo. Buhaton na nato, unahon nato ang Dios. Sama sa atong ginabuhat sa kada adlaw, that we seek first His presence in our lives, His righteousness, His holiness, His glory sa atong kinabuhi. Kaya nagsaad man siya in Philippians 4:19, "I will supply all your needs according to His riches and glory." God is able to supply. When we say, "I am afraid and fear the worst," tingali mo yun ka nga, dukra ba ko ani atong kahimtang? O nga ko hilabihang ikadlukan, what would happen tomorrow, the next day? Jesus says, "I have not give you a spirit of fear." Wala ko kamo hatagi sa spirit of kahadlok, but a spirit of power, of love, and self-discipline. Kini ang mga butang ang gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Nagingon usab sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Kung siya ang Diyos atong kinabuhi, wala tayong angayan nga kahadlukan. Kung sa may atong giatubang, even kanang naatay makapakyasan nga nabuhat sa miagi, tuma decision mga sayop, and we are suffering from it, and we are facing some challenges of fear, kung ta kaigsuon, isalig ka na nga to sa Ginoo, God will help us. Panahon karon nga dili ta mosibog, apan panahon karon nga magdut-dut ta sa Ginoo. Kaya nagsaad siya, "I will help you and I will uphold you with my righteous right hand." Praise the Lord. Mga unsa man atong giatubang karon nga mga hagit sa atong kinabuhi o atong ikadlukan, igsuon, tugyan ka na nga to sa Ginoo, then God will replace that fear with courage, with power, with love, and self-discipline. Tingali mo ingon kita, "I am always worried and frustrated." Kanunay ko nga nabalaka o nadismaya sa atong kahimtang. Dismayado sa atong kahimtang. Ang tubag na Jesus, "Do not let your hearts be troubled." Ayaw tuguti nga masamok ang inyong mga kasing-kasing o kamo magakadlo. Never let them be afraid. Believe in God. Magatuo lamang ato sa Dios. Believe also in me, ingon ni Jesus. Magatuo usab ngadto kang Jesus. Busa ang giyapong gikinahanglan inay nga mga hadlok, kita mao pagtuo ngadto sa Ginoo. Ang pagsalig ngadto kaniya. And we know that faith comes by hearing, and hearing of the Word of God. Sama sa atong ginabuhat karon. Romans 10:17. And John 14:1 and 2. Mao niyang giingon kanato. But in 1 Peter 5:7, "Cast all your care upon me, and I will care for you." Mao na ingon ni Jesus nga saan niya kanato. Sa dihang nga natay mga kabalaka, ato lang itugyan nga to kaniya. Kaya masayod kita nga ang mga kabalaka nga dili nato matugyan nga to sa Ginoo, dili usab siya magakabalaka ni ini o magatiman ni ini. Nga naman kita may nagakabalaka ni ana. Apan sa diha nga ato kani itugyan nga to kaniya. So, we are giving Him a place, a space to take care of it. Aron magatiman niya na. When we say, "I don't have enough faith," tingali mingon ka nga, dili man paigo ako pagtuo sa katubagan sa akong gikinahanglan. Ingon ni Jesus sa John 20:27, "Stop doubting, just believe." Ayaw duha. Dili tungod kay wa tay paigong pagtuo, magduha na lang kita. Ayaw. Apan hinuon, magatuo kita, magasalig kita. Kaya nangingon siya, "If you have faith as grain of mustard seed," gamay lang tayo. With that faith alone, you can even say to the mountain, ingon ni Jesus, you can say to this mountain, "Be removed," and it will move, and nothing will be impossible for you. Just imagine, with that very small faith, a start, makahimo na sa pagbalhin sa bukid. But that also implies
nga kinahanglan ka na nga faith as a seed, mas planted and must grow. Kinahanglan mo tubo. Kung nasayang kita nga matubo ang pagtuo, pinaagi sa pagpaminaw o pagtuon sa mga pulong sa Dios. O sa diha nga maabot ang pagtuo ka nato, makasugod kita sa pagtuo sa mga ginagmay o sa sunod sa mga medyo dagko o mga dagko o hangtod nga sama sa iyong giingon, nothing will be impossible for you. When we say, I don't have any peace in my heart and mind, magyukoy kalinaw sa akong nauna o sa akong kasing-kasing. Ningon si Jesus in John 14:27, Jesus says, peace I live with you, peace I give to you. Ang kalinaw akong gibilin, diha kaninyo. Ug ang kalinaw akong gihatag diha kaninyo. Ug ingon pa siya, I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ayaw kag kuul, ayaw kasamok, ayaw kahadlok, kay ako makahatag og kalinaw diha kanimo. Ug kanang kalinaw yang gihatag, magapabilin. Dili nga mohatag siya sa ana lang nga kahimtang ug wala na, apan ingon niya magapabilin ang maong kalinaw nga ni kanato. When we say, I am not smart enough for the lies ahead of me, dili ko sobra ka maalamon sa pag-atubang sa unsay umaabot. Apan si Jesus nag-ingon siya sa Colossians 2:3, all the treasures of wisdom and knowledge are in me. Naatan ako, siya ang tinugdan ni mga kumakulangan kitag kaalam, mga ayuta niya kaniya, kay siya makahimo sa paghatag ni kanato. Tingali mo ingon kita, I feel all alone and nobody wants to be my friend. So tihan ta kaigsuon, John 15:14-15, you are my friends if you do what I command. Ingon ni Jesus, kamo akong mga higala kung buhaton lang ninyo ang akong mga mando. I no longer call you servants, instead I called you friends. Wa ko kamo tauga ng mga ulipon, apan gitawag ko kamo nga mga higala. In me, you have a friend that sticks closer than a brother, and that is Jesus. Magkapakikuban siya kanato, muunong siya kanato, aning matakmaa, aning mapanahon na to karon, asa naman ang atong mga higala, wala na. Kaya nga naman sila mismo, nagsantaiyat pa paning kamot sa ilang kaugalingon, kung saan nila makasugakon nining kahimtang, apan sa kahigala, nga dili kayo mabiya kanato, o masampit nato kanunay, mao ka na si Jesus. When you say, I do not sense I am accomplishing anything, akong nabating ang muragwa ko'y nahimo, ingon ni Jesus, John 15:2-7, if it runs in me that bears no fruit, I prune it so that it will be even more fruitful. Muna siya nga nasapsapan, tas Ginoo, ginahinuan kita niya, ginakuha niya ang mga butang sa atong kinabuhi nga makapugong sa atong pagkamabinungahon, aron magmabinungahon kita. Ang usa ka butang atong buhaton ni sumala siyang pulong, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Pagkanindot kaayo ang saad sa Ginoo, ato lang kutan, barugan, saligan ang iyang mga pulong. O makapangayo kita, di sa pulsa nga atong gitinguha. O ningon siya, ihatag niya kinikanato. Nga naman, because this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sa dikha nga atong kutan, barugan, ipigan ang iyong mapulong o ikinabuhi. Then, magmabinungahaw na itong kinabuhi. Kay kini nga bunga, makapahimaya man ngadto sa atong amuhan. When we say, I feel like quitting, undang na lang ko ani, surrender na ko ni ini, di na ko magpadayon, di na ko agwantaan ni. Ingon sa John 16:13, Jesus says, when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Apan sa diha nga yang Espiritu, ang Espiritu sa kamaturan, muabot nga ni kanato, mao kini magagiya kanato sa tanang kamaturan. Og nag-ingon usab siya sa buhat 1:8, you shall receive power when the Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Mahimo kitang saksi
Gamiton kita sa Ginoo, i-empower kita sa Ginoo aron nga makahimo kita dili lang diha sa atong palibot apan makahimo kita ngadto sunan ug sa kinatumyan sa kalibutan sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Galay ko na Dios. Mga ayag undang igsoon, tungod kay ang Espiritu sa Dios sa diha nga mo abot sa atong kinabuhi ug magagahom nga ni kanato, magahatag kini kaisog kanato nga makapadayon kita ngadto sa unahan bisan pa sa unsa nga mga challenges na maabot sa atong kinabuhi, makahimo kita sa pagdaog niini. Ingon sa Isaiah 53 verse 4, He has borne our grief and cleared our sorrows. Siya nagpas-an niini sa atong mga kagulanan, sa atong mga kabalaka, sa atong mga kasakitan. Isaiah 53 speaks of the Messiah as the one who has borne our grief and carried our sorrows. Ngayon pa siya nga that by His stripes, and verse 4 and 5, we are healed. Nangaayo kita. So when we receive Jesus Christ as our Savior from sin, we also come to know Him as the one who can lift the weights of sadness from our shoulders. Dili lamang siya nga nagluwas ka nato, apan siya usab nagkuha sa mga kagulanan gikan sa atong mga abaga. Therefore, we can bring our grief to the man of sorrows. Siya ang nag-antos alang kanato. Siya ang nagmagulanon alang kanato. Aron nga na tayo mga kaguol. There is help in healing and closure at the cross for the deepest pain of our hearts. Dito may kaayuhan. Iyang giantos kini, gipasan kini dito sa cross. May usa nga nagsulat, when trials come, and storms arise, when tempests darken earth and skies, and everything my spirit cries, I'll hide myself in Jesus Christ. Leave your sorrows with the man of sorrows. Ato lang buhaton, mao ang pagbilin, paghatag tugyan sa atong makagulanan, ngadto sa sakataw, nga mao'y nagpasan sa tanan natong kagulanan. Dalay ko ng Ginoo. Mga ning adlaw, ako kang nasigon igsoon, unsa man ang atong makabugaton, unsa man ang atong ginapasan, ihatag nato gitugyang kini ngadto kaniya nga nakahimo sa pag-antos alang kanato aron nya dili na kita mag-antos. Ang ato lang buhaton mao ang pagpatugyan ngadto kaniya, himuon siya natong higala, himuon nato siyang Ginoo maluluwas sa atong kinabuhi ug papuy-on ang iyang espiritu nga ni kanato nga maghatag kanato kagahom sa pagdaog sa tanang mga pagsulay o kalistanan sa kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin kanato, mag-aambot kita. Among amahani ang langit mo nagapasalamat kami nilang adlaw sa lain na usab nga adlaw nga kami nagkasig pinagi sa imong mga pulong. Ikaw magapadayon sa papanalangin sa matag usa kanamo unsa man ang mapanginahanglan sa imong makatawhan. I pray nga ikaw magasangkap kanila ning adlaw. Lord, empower them with your Holy Spirit. Infill each one, O God, nga nagapatalingkod ni nga sigya karon. I pray right now, the outpouring of your Holy Spirit and the infilling of your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. We need your Holy Spirit, your presence, Lord, to guide us, to lead us into all truth. And I continue to apply the blood of Jesus today, matanusa sa kanunay tinabunan sa imong miling dugo o nasangkapan sa mga panginahanglan, sumala sa imong gisaan, that my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. If anyone needs healing right now, touch them and heal them in Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for your word and for the encouragement. In Jesus' name, Amen. Busa mga kaigsoon na akong Osborn, padahin kita sa kanunay mga paminaw sa mga pulong sa Ginoo, pagbasa nini o mga pag-ampo, kay diha lamang kita magkaplag o katumagan o kanunay magapanugyan nga to sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang atong magkabugaton o mga problema nga to kaniya. Sama na yung adlaw, sa dili pa ikaw magatubang sa imong mga bulahaton. Diyos magapanalangin kaninyo o maayo. The hope for the hopeless, the water, the giver.